Mapagpalang araw, kaibigan. Purihin ang Panginoon, ano? Minsan pa tayo po'y mag-aharal ng salita ng Diyos batay sa poemen. Ang Biblia ng mga pastor. Lagi ko sinasabi, hindi ako pastor, pero gumagamit po ako nito. Bago po tayo papalahot sa ating pag-aaral, ay tayo makakapagilig muna ng awitin. Patungkol sa Panginoong Yesus. Ito po yung i-play ko po sa YouTube. Maririnig nyo po ako ang nakikita nyo. Kung gusto niya sundin ang kanta, malaya nyo po susundin habang pinanonood ninyo ang video. Po, malaya kayo. Wala pong ano yan, wala pong limit. Sige, ito po. Ang kanta po, salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus. Ako inibig mo at inangking lubos. Yun. Play po natin. Ang tanging alay ko. Yan pala yung title niya. Po, ang tanging alay ko. Yan ang title. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus. Alam niyo po, sundan niyo. Ako'y inibig mo. Amen, amen. At inangking lubos. Praise the Lord. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilungkot, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin, ito lamang Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Ganda po, ano? Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Amen. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Amen, amen. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, di gintong nilungkot, ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin, ito lamang Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihingan ang iyong pagbabalik, Jesus. Amen, amen. Babalik si Jesus. Pagkapiling mo, Praise God. nagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob,
ay tanggapin ang tanging alay ko damdamin. Ikaw lamang, Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Ikaw lamang, Jesus, wala nang iba pa akong hinihiling. Narinig po natin ang tanging halay ko. Minsan pa tayo mag-aharal. Ano po? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aharal ng Ebanghelyong ito upang maunawaan namin ang iyong turo at aral. Buksan mo po ang puso namin, yung mga manonood, nakikinig ng aking munting video. Ganon din po kung sila man may dalang kabigatan, iyong paghahanin. Kung meron mo po silang mga iba't ibang sakit, iyong pagalingin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, ang ating papaksayin ay tungkol kay Jesus. Yung sinasabi nila, si Jesus daw tao, hindi Diyos. Yung iba naman, naniniwala sila kay Jesus, hindi rin Diyos. Iba-iba kasi paniwala kay Jesus ng mga iba't iba sekta ng reliyon sa lipunan. Po, yung iba, sabi nila, si Jesus at si Satanas magkapatid. Ano ba yan? Yung iba naman, sabi nila, matakaw daw sa alak si Jesus. Marami po. Okay. Ang ating babasahin yung sa Mateo chapter 1, verse 18. Ang title nito, Isinilang si Jesus. Ito po. Ito ang naganap nang ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yon. Hindi pa pala kasal. Ikakasal pa lang. Pero, nasumpungan na siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dito pa lang sa bukod dito Asan ang salitang tao si Jesus dyan? Wala. Magdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang dinadala ni Maria, Espiritu Santo. Papaliwanag ko mamaya yan. Sususugan natin yan. Dito, tuloy ko lang ito. Sa 19. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa. Mapapangasawa. Panghinaharap na salita. Mapapangasawa pa lang. Ano daw si Jose? Matuwid na tao. Righteous person. Ay ayaw nitong malagay sa kaiyan si Maria. Binalak niyang iwalayan si Maria ng palihim. Alam niyo po sa kasaysayan ng mga Hudyo, kapag nag-asawa sila at nasumpungan yung babae, hindi po biren. At nagreklamo yung lalaki na meron nakauna. Pag nagreklamo yung lalaki, papatayin yung babae sa pamamagitan ng pagbato sa plaza hanggang sa mamatay. Sa kanila po, mahalaga ang virginity, ang pagkadalaga.
ano po, sa panahon nila. Sa panahon natin, may anak na. Okay na. Okay. Sa 20. O yun ang nabasa natin. Ang sabi nito, ayaw nitong may lagay sa kahiyan si Maria. Kahiyan po sa isang babae. Ang magkaroon ka ng asawa na hindi ka nabirhen. Kahiyan po yan. Sa lipunan. Kaya ang mga babaeng ganyan, pinapatay po nila. Nakakaya. So, nagplano si Jose na lihim, nahihiwalayan. Siguro, kukuha ng tiyapong ito si Jose, o baka masarap ang himbing nito ni Maria, mag-iska po na siya. Ano po? 20. Ngunit habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Oh, pakakasalan pa lang eh. Huwag kang matakot pakasalan. So, ibig sabihin, hindi pa sila kasal ni Maria. Sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu. Ito na naman, inulit. Ano daw ang dinadala? Dinadala niyang ay mula sa Espiritu Santo. Oh, Espiritu Santo na naman ang binanggit dito. Pangalawa na yan, ha? 21. Magsisilang siya ng isang lalaki at tatawaging Yesus. Ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yan. Dito, ano daw yung isisilang ni Maria hayong kay Angel? Lalaki. Yesus ang pangalan. Sabi niya, papangalan mo Yesus. Ngayon, ito, bigyan natin ng ganito. Bakit doon sa dalawang nahunang talata sinabi, nagdadalang tao sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Bakit dito sa verse 21, binanggit na si Jesus? Tignan natin yung tinig ni Jesus. Para po magkaroon ng liwanag. Kasi may mga sekta ng reliyon, ibang kanila paniwala kay Jesus. Tingnan natin ang salita ni Jesus. Si Jesus mismo. Babasahin ko lang. Ano po? Dito sa Hebreo chapter 10, 5-6, sabi ni Jesus, dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Oh, meron sinabihan si Jesus. Sino? Ang Diyos. Yun ang kanyang ama. Nang si Kristo ay naparito sa daigdig. Sino naparito? Si Kristo. Pero bakit yung niluwal na bata ni Maria, ang pangalan, ipapangalan mo, sabi ng anghel ay Jesus. Oh, nakita nyo na ngayon? Unti-unti natin para maliwanagan kayo. Balik tayo sa Hebreo. 5. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, maliwanag hindi po taga-daigdig si Jesus o ang Kristo. Hindi taga-daigdig. Planet Earth. Itong mundong ginagagalawan natin, hindi taga rito. Kundi nakalagay, dahil diyan, nang si Kristo'y naparito. Naparito pala. Tuloy natin. Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ito, ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana ay dalhin. Hindi mo ginalugdaan ang mga handog na sinusurog
at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Kaya inianda mo ang aking katawan upang maging handog. Sinong naganda ng katawan ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, ang kanyang ama, ang Diyos Ama. Siya po ang naganda ng katawan ni Jesus. Yung Kristo ang pinadala dito. Sabi niya, dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, kinakausap niya ang Diyos tungkol sa panghalay na handog upang mapawi ang kasalanan ng tao. Hindi mo na gusto, sabi ni Jesus. Isang katawan ang hinanda mo sa akin upang maging handog. Yun po ngayon yung Yesus na may katawang tao. Yung katawan na inihanda ng Diyos at saka yung Espiritu Santo. Dito nabuo sa sinapupunan ni Maria. Maliwanag na ba? Kayong mga nagsasabing si Jesus, tao. Kaya kung tao yan, taga-daigdig yan. Pero sinabi ng Biblia, naparito sa daigdig, sa mundo. Huwag kayong magloko-loko. Huwag niyong paglolokohin ang inyong mga kasamang tao. Mga kampon ni Satanas. Kunwari, bumabasa kayo ng Biblia. Binabaluktot ninyo ang aral. Mga antikristo kayo, mga kulto kayo. Tinadamay nyo pa ang mga walang kamuwang-muwang. Di kayo mahawa sa kanila. Ipinagsisigawan nyo na, hindi Diyos yan, tao! Taga-daigdig ba si Jesus? Ikaw, nanonood ngayon, video. Tanungin kita. Ikaw taga-daigdig ka, ako taga-daigdig. Ang tatay, nanay ko tao. Ang nanay at tatay mo tao. Nung magsiping sila, tayo ang naging bunga. Taga-daigdig tayo. Taga-daigdig ang ating mga magulang. Pero si Jesus hindi taga-daigdig. Taga-langit siya. Kaya siya isinugo dito sa mundo natin na kinalalagyan. Kayong mga kulto, kung makapagturo kayo, binabaluktot ninyo ang katotohanan para kayong mga illegal recruiter. Tuloy natin yung Mateo. Kaya sabi ng anghel, manganganak siyang isang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Yun yung katawang tao. Yung Jesus. Pero yung isinugong Kristo, yun po ang tagalangit, anak ng Diyos na buhay. Amen. Napakaliwanag, ano? Napakaliwanag. Tuloy. Saan na ba tayo? Ito. Magsisilang siya ng isang batang lalaki. Bata. Hindi matanda. Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayaw ng Diyos ang handog na hayop kahit nalinsunod sa batas o kautusan sa panahon ni Moses. Kaya isang katawan ang inianda ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus upang maging handog, upang matubos ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Paano mo ipapako sa krus kung espiritu yon? Ang espiritu walang laman at dugo. Sabi ni Jesus, 4:24. Hallelujah. Tingnan nga natin. Ito, 1:4:24. Sabi ni Jesus, ang Diyos ay Espiritu.
Oh, ano po yung espiritu? Walang laman at dugo. Kaya yung pinagbuntis ni Maria, ayon sa banal na espiritu. Espiritu po yun. Banal siya. Walang kasalanan. Holy. Holy po si Jesus. Kaya Holy Spirit. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang kanyang ipagdadalang tao, ipagbubuntis. O, ngayon, makikita mo ba yon? Walang laman at dugo. Hindi mo makikita. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi mo gusto ang mga handog at panghalay para mawala yung kasalanan. Isang katawan ang inanda mo sa akin upang yandog, mapawi ang kasalanan ng tao. Kaya nilagyan ng laman. Kaya nung lumabas, ang tawag sa kanya Jesus, nangaral siya ng 3 taon. Nakikita siya ng face to face. Kumakain, umiinom. Hindi. Sabi ng iba, patakaw daw sa alak. Hoy! Mga loko-loko kayo, pati si Jesus, pinagbintangan nyo ng drunker. Iniinom niya tubig. Baka kayo lasing dyan, ha? Kaya kung ano mga sinasabi ninyo, mga loko-loko kayo. Hindi ko nababanggitan yung mga pangalan ng mga sekta ng reliyon yan. Naglipa na rin yan. Ang sabi ko lang, ganito, masasabi ko lang, pag yung reliyon na lumapit sa kanyo, ganyan ang turo, yun na yun. Yun na yun. Okay, tuloy natin yung Mateo. Sa 22 na tayo. 22, Mateo 1:22. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23, maglilihi ang isang birhen. Ano daw si Maria dyan? Birhen. Kasi po, importante yung pagkabirhen ng babae sa panahon nila. Kasi isang kahihiyan sa kanilang pamilya, sa lipunan kapag yung isang babae na ikasal sa kanyang kasintahan, at nangyari yung tinatawag nilang pulot, gata, or alimon, na kinabukasan hindi po birhen. Pag sumigaw yung lalaki, hindi dalaga yan! Kaya kaihiyan. Pero sa panahon na natin, sabi ko, nakadalawa, 3 anak na, okay pa rin. Okay. Ito. Maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang lalaki, sanggol na lalaki, at tatawaging Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. So, ano daw ang kahulugan ng Emmanuel? God with us. Kasama natin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus. Tapos sasabihin mo, hindi Diyos yan. Ito ay Emmanuel. Kasama natin ng Diyos. O siguro kayo, gusto nyo kasama nyo si Satanas. Kayong mga nagsasabing hindi Diyos, kasama nyo si Satanas. Hoy! Yung may ganyan. Ewan ko. Yan ang kasama nyo. Kapag tinangginin nyo si Jesus ay Diyos. Isipin mo, anak ng Diyos, sasabihin hindi daw Diyos yan. Di lalabas. Kung ipipilit nyo yan, lalabas ang Diyos ay tao rin. Naloko na! Kayong mga manluloko. Naloko kayo ni Satanas. Pati yung founder nyo, nagpauto. Namatay na yung mga founder ninyo. Yung apo na lang ang nangangasiwa. Hindi pa rin kayo nagbabago. Kasama nyo si Satanas. Pero kami, naniniwala ako, personally. Naniniwala ako kay Jesus ay Diyos yan. Hindi siyang ama, siyang anak. Kaya God with us. God with me. Amen. Tuloy. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Pinakasalan.
May nangyari bang kasalan? Meron. Pero bago nangyari ang kasalan, nagdadalang tao na sa pamamagitan ng Espiritu Santo si Maria. Kaya binalak ni Jose layasan ng lihim kasi isang kahiyan. Sipin mo, mahal mo ang babae. Buti na lang yung iniisip ni Jose. Sa bagay, sa Diyos wala pang imposible. Laman ng utak natin, alam yan. Nabasa ng Diyos yung isip ni Jose. Sabi ng Diyos siguro, lalayas ka Jose. Sige, pagtulog ka, magpadadala ko ang anghel ko sa iyong panaginip. Kaya na naginip siya. Buti na lang na naginip. Kung di na naginip, siguro pagmulat ng mata ni Maria sa umaga, kakapa-kapa, wala na siyang makapa. Bakit? Lingayasan! Buti na lang. Yan po ang katangian ng Diyos. Alam ang lahat. Ganyan din si Jesus. Kasi Diyos siya. Gaya ng kanyang ama. So, nangyari ba yung kasalan? Opo. Pero walang nakakaalam, nagdadalang tao si Maria. Kundi si Jose lamang. Nireveal po sa kanya ng Espiritu Santo. Ng anghel ng Panginoon. Through revelation. 25. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria. Siyempre po naman, nagdadalang tao na sisipingin pa ba niya? Hindi na po. At alam naman ni Jose na yung pinagbubuntis ay mula sa Espiritu Santo. Hindi mula sa tao. Kasi si Maria at Jose wala pong anumang pagtatalik na naganap. Kaya hindi niya po sinipingan. Kasi meron na pang pahayag sa kanya. Kayong mga manluloko, tanungin ko kayo. Kayo nagsasabing si Jesus ay tao at hindi Diyos. Nagsibing ba si Maria at Jose? Pagkatapos may panganak ni Jesus, nagkaroon na po sila ng anak. Na meron bang sumunod na pangalang Jesus sa naging anak ni Jose at Maria? Sige, magturo kayo kung merong pangalang Jesus na merong laman at dugo ni Jose. Wala. Kaya si Jesus po bugtong na anak ng Diyos. Kapag pinaniwalaan yung ibang haral na wala sa Biblia, may impyerno kayo. Hindi ko kayo tinatakot. 1:3:16 Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yan? Si Jesus. Ayon kay Juan, kaisa-isang anak ng Diyos. Sino? Si Jesus. Kung ganon, si Jesus pala anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos, naturalmente ang kanyang anak na si Jesus ay tao? Hoy! Gising! Diyos ang kanyang ama. Ang sabi ni Juan, di natural Diyos ang kanyang anak. Kayong mga antikristo, mga kulto kayo. Ang dami na ninyong pinagloloko ng mga tao. Kunwari nagbabasa kayo ng Biblia pero selective kayo sa mga verse. Pag kontra sa inyo, hindi nyo binabasa. Yung pagpanig sa inyo, binabasa ninyo. Paulit-ulit. Hindi tama yan, ginagawa ninyo. Tuloy natin yung Mateo. Nasa 25 na tayo.
Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa kanya sa sanggol. Yun ang sinabi ng anghel eh. Jose, Jesus ang ipangalan mo ha. Sa panaginip, sinabi ng anghel kay Jose. Kaya nung manganak si Maria, anong tawag niya? At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Sino yung sanggol? Si Jesus. Ngayon, tao ba yan? Ano? Kayong mga antikristo, mga kulto, antindi niyong bumatiko sa ibang reliyon. Pero ang inyong doktrina, haral, pandemonyo. Mga demonyo kasi kayo, alagad kayo ni Satanas. Ang tawag sa Biblia, demonyo, alagad ni Satanas. Yan, naglipa na yan. Pero ginagamit nila yung pangalan ni Jesus, Iglesia ni Cristo. Pero ano ang kanilang Kristo? Tao. Pero yung founder nila, ano? Anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Oh, naloko na! Sa Biblia po, mataas ang anghel kaysa sa tao. E di lumalabas, yung founder nila, mataas pa kay Jesus. Bakit? Anghel eh! Anghel na umakyat sa sikatan ng araw. Revelation chapter 7. Basahin niyo po yun. Yung umakyat sa sikatan ng araw. Yan po yung kanilang founder. Isipin nyo, anghel siya. Tapos sisigawan nyo pa yung 4 na anghel. Naloko na. Paano pa siya sisigaw ngayon? Patay na. Paano natin malalaman na sumigaw siya ngayon? Kasi sa nakalagay sa chapter, basahin nyo po pag meron kayong Biblia. Assignment nyo yan. Sisigawan niya yung 4 na anghel. Doon sa chapter 7 ng Revelation, verse 1. Sinong magsasabi na, oy, sumigaw na? Samantala, mga loko-loko yan eh. Kulang sa unawa. Ito po yung mga religion na bawal kayong magbasa ng Biblia. Ngayon, ang sabi nila, magbasa kayo ng ang kanilang magazine. Alam niyo po, nakakasabay ko yung mga liporis nila eh. Namimigay magazine. Minsan, humingi pa ako sa kanila eh. Ay, nakakata. Alam niyo po, nakakahawa sila. Kung may pagtanggol ang kanilang reliyon, ganun na lang eh. Pero, pag wala kang alam sa Biblia, yon, masusukol ka nila. Pero sa akin, balandra sila. Sa social media, dami nagmamatapang eh. Oh, sabi nila, pag daw napaniwala nila ako, lilipat ako sa kanilang reliyon na Iglesia ni Cristo. Oo, kako naman. Pero kailangan sagutin nyo muna ang tanong ko. Hindi po ayaw nila sumagot eh. Ayaw nila sagutin ang tanong ko. Bakit po? Doon po magkakaroon ng tuloy-tuloy na diskusyon. Oh. Baka sila pa yung ako hindi ako nagre-recruit. Pero sila po recruiter sila. Bakit? Pag daw napatunayan nila mali ako, lilipat ako sa Iglesia ni Cristo. Kita nyo? Sinachallenge sila ako eh. Sagot ko naman, oo. Pero sagutin nyo muna ang tanong ko. Ayaw nila sumagot. Bakit? Takot sila eh. Sa katotohanan. Bakit? Ako nagbabasa po ako ng Biblia eh.
Sila, namamapula lang sila. Wala silang Bibliang binabasa. At kung meron man sa kanila nagbabasa, malayo sa katotohanan. Malayo. Kawawa sila. Napapaya lang sila, no? Kakatanggol sa kanilang sekta ng reliyon nila. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin. Nang iyong bugtong na anak ay naliwanagan po kami ngayon. Naliwanagan kami sa haral na nakasulat po sa Biblia. Dito po sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Panginoon Diyos, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa. Kung sila man po ay naliligaw ng paniwala, isahayos mo po, Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong layunin, iligtas po ang tao, isahayos ang kanyang pananampalataya. Kung sila man po may kabigatan sa buhay na daladala sa kanilang balikat, iyo pong paghahanin, Panginoon Diyos. At kung naman nakakaranas po silang iba't ibang mga problema, sakit, tunay nga po walang imposible sa iyo, Panginoon Diyos. Pagalingin mo po. Naniniwala ako, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong Ang Katotohanan ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. So hanggang dito na lamang, kaibigan. Sana po i-share nyo na pong i-share ang salita ng Diyos na binabasa ko lang po, wala akong dinadagdag, wala akong binabawas. Kung ano po yung nakasulat, kung meron po kayong ganitong Biblia, basahin nyo, baka kala nyo binabago ko. Hindi ako kamukha ng mga loko-loko na binabago nila kasi nga bawal magbasa sa kanila yung membro. Sila lang. Kaya kung gusto nilang baguhin yung word, wala naman nakakaalam. Hindi nga sila nagbabasa ng Biblia. Pero ako sinasabi ko, magbasa kayo. Kung wala kayong Biblia, yan, sa internet. Mag-download kayo sa YouTube, sa Facebook, sa Googles. Kaibigan, yan. Like. Share. Kayong nasiyaran po, mag-share naman kayo. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. No? God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Ano? Sana po meron kayong napulot kahit papahano. Napakabuti ng Diyos. Ano? Nawad at po kayong nasa ayos na kalagayan. In Jesus' name, amen. Bye-bye.